matapos nga isyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating niya kanina mula sa Hong Kong ay dumlog dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din si Senador Ronald Bato de la Rosa dito sa Korte Suprema, at isang petisyon nga ang kanilang inihain sa kataas-taasang hukuman. Sa pamamagitan ng kanilang abogado Monica na si Attorney Israelito Torion ay naghain ng petition for certiorari and prohibition ang dating punong ehekutibo si Senator Bato. Hiningi ng dating punong ehekutibo at ng senador sa korte na ideklarang labag sa konstitusyon ang ginawaan nilang pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa ICC. Ayon kay Attorney Torion, epektibo noong March 17, 2019 ay kumalas na ang bansa sa Rome Statute o ICC, kaya naman wala na anyang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. So kung mag-issue man ng warrant yung ICC, dapat hindi na mag-cooperate po yung gobyerno natin. Kabilang din sa kahilingan ni dating Presidente Duterte at De La Rosa ay mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para pigilan ang mga respondent tulad ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Rimulya, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, Solicitor General Minardo Guevara, na may pagtulungan sa ICC, Interpol at iba pang law enforcement agency kaugnay sa pagpapatupad ng arrest warrant. Dagdag pa nito, gumagana naman ang justice system o mga korte sa Pilipinas, kaya dito gagawin ang paglilitis kung mayroong nakasampang kaso. Hindi anya dapat sa banyagang bansa na hindi man tayo kilala. Meron naman tayong mga korte dito sa Pilipinas. Ang korte natin ay existing. Ito po ang ating system of justice is well working. So if there are complaints to be filed against PRRD or Senator Bato, then they can file in our country. Kaugnay nito, Monica, sabi pa ni Attorney Torion, pagkatapos ng makapaglabas ng TRO ang korte ay kailangang pakawalan kaagad ang dating Pangulo dahil ang pag-aresto anya sa kanya ay illegal. To release outright from custody our beloved former President Rodrigo Duterte on the ground that his detention now is illegal, unconstitutional, and has no basis under the law.